It's me again, nagbabalik ang pinaka maraming tagtad na lunal ng paa ng isang kakang dalikan. So ito na nga sinasabi ko mga kapatid, di ba nakita niyo yung puno, napakakulay. Kasing kulay ng aking buhay. Meron siyang mga kasabihan. Ako. So welcome to Liege, Belgium. So ito na yung mini-mention ko to my previous video. Yes, ang The Mountain de Buren Stairs of Liege, Belgium. So ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid na meron siyang 374 steps. Diba? Naisip ko tuloy, Diyos ko, maakyat ko ba ito? Ayan ang aking mga kasamahan at inumpisahan ko na. Sa totoo lang mga kapatid, nadismaya ako kasi dito, nakita ko sa pictures na na-upload sa mga internets na napakakulay at napakadaming bulaklak. Pero sabi ko, what happened? Anong nangyari? Diba? So mas maganda sanang mas makulay naman sana yan. Kaya lang, of course, may mga bagay-bagay na ini-expect natin pero hindi pala ganun. Parang kapag nag-expect ka na mahal ka niya pero hindi pala. Anyways, going back. So, yun na mga kapatid. Kasi doon, napakaraming kulay, pati mga steps. Every steps niyan, makikita mo talaga yung rainbow colors. Yes. So, napakataas. So, habang papalapit yung aking pag-reach ng top niyan, mas lalo akong naiintriga. Anong meron sa taas? At bakit ganun na lamang ka famous itong hagdan na ito dito sa Belgium. So, iniisip ko, siguro kapag na-reach ko na yung ibabaw, ay merong something na deserve na makita ng mga tao na makaakyat at marating yung pinaka-ibabaw ng hagdan na ito. So, yun ang aking inspiration for the time. Oo. At syempre, nakikita ko, sabi ko, naku, hindi lang naman ako ang na-prank. Meron na din namang maraming tao na umaakyat. Yung iba nga, bumababa na sila. So, pagod na pagod ako dyan at hingal na hinahabol-habol ko na ang aking paghinga. Dahil, Diyos ko po naman, hindi ko pa yata ito nakakalahati. Pero, sabi ko, okay, hindi naman ako nagmamadali. So, I will take it very slowly hanggang ma-reach ko yung top. Diba? Sabi ko nga sa inyo, excited ako kung anong meron sa ibabaw. At saka, ang isang napansin ko talaga dito mga kapatid, habang pataas ka ng pataas, it's like ang aim ng hagdan nito is only for overlooking. Makikita mo kung ano, yes, exactly, that's what I meant. Makikita mo yung pinakababa at saka kung ano yung mas mababang lugar kesa sa hagdan na ito. So, pero beware mga kapatid, kung meron kang sakit sa puso, so, kailangan mong i-consider yung iyong health. Kung may mga rheuma, kung may mga masasakit na balakang, at kung ano-ano pang paninigas ng iyong muscles sa paa, you have to bear in mind na nakakangawit akyatin ang hagdan na ito. Pero napapaisip ako mga kapatid, alin ba ang nakakapagod? Yung umakyat ng hagdan or yung bumaba sa hagdan? Please, comment down below kung ano ang mas feel nyo, mas nakakapagod na gagawin. Ang pag-akyat ng hagdan or pagbaba ng hagdan. Ay, may pa-trivia, bruha. So, yun na tayo mga kapatid. So, feel ko na yung pag-akyat ko dyan. Ramdam na ramdam ko na yung bawat pagsakit ng aking mga muscles sa paa. At saka yung hita ko talagang as in, lumalaban sila. Ayan. At yun. Kada pahinga ko, tinitignan ko kung gaano na ako kataas at tinitignan ko yung view sa baba. So, makikita mo na slowly yung mga buildings na nandyan sa palibot ng area na ito. Diba? So, sabi ko, siguro mas maganda pa yung view kapag nandun na ako sa taas. At ano kaya ang meron sa taas? Mga kapatid, mag-isip-isip na kayo kung ano ang merong napaka-deserving nating akitin ito na makikita natin sa taas ng hagdan na ito. Sulit kaya? O madidismaya din ba kayo kagaya ko?
Nakakaloka. So exciting talaga tong part na to kahit na sa totoo lang, uhaw na uhaw ako dyan at gutom na gutom na gutom na gutom na. Diba? Siyempre naman ikaw 374 steps, diba? Tapos napaisip ako, sabi ko, Diyos ko po, ginusto ko ito kaya kailangan kong panindigan, di ba? Kaya tayo naman sa totoong buhay, kung meron tayong gusto, at sa umpisa naman talaga ay mahirap. Pero syempre kung meron tayong goal na gusto nating mapatunayan or makita or something na kailangan interested tayo na mangyari sa ating buhay, kailangan nating suungin kung ano man yung paghihirap na yon, di ba? So, alam niyo sa totoo lang mga kapatid, hinahalin tulad ko na lang ang pag-akyat ng hagdan na ito doon sa pagkain ko ng spicy chicken. Di ba? sa dinami namin ng pagkain. Spicy chicken pa talaga, di ba? Kasi nga, hindi ako kumakain ng chicken. Pero ano yung mga naiisip ko ng mga pagkakataon na yan, mga kapatid. Sa oras na yan, yan yung mga tumatakbo at gumugulo sa aking isip. Anyways, going back. So, sabi nga nila sa pagpapagawa ng bahay daw, kapag may hagdan, dapat daw i-consider ang oro, plata, mata. Diyos ko, sa hingal ko, ginawa ko yon. At saka sa hingal ko, OMG na talaga. Hindi pa ako nakakailang step pa lang ako ng oro, plata, mata, oro, plata, mata. Pero napagod na ako ng todo-todo. Ayan. So, malapit-lapit na tayo. Nakikita ko na yung bungad. Kinita ko na yung bungad. Ayan. At ang daming nagpapahinga. Dito ko na yata mapapatunayan yung kasabihang pag may tiyaga, may nilaga, di ba? Parang sa buhay lang natin. Di ba? May mga pagkakataon na pagod na tayo pero hindi natin kailangang tumigil sa buhay. Kagaya ng ginagawa ko, kapag nasa kalagitnaan ka ng pagkapagod, ng stress, ng depression, ng mga pagkalos sa buhay, wala namang nagbabawal na ikaw ay magpahinga. At wala namang bayad ang pagpapahinga, di ba? So, i-deal natin, magpahinga lang. Habang nagpapahinga tayo, subukan nating mag-isip-isip, magmuni-muni, kung ano yung gagawin natin para mairaos natin yung sitwasyon natin sa kasalukuyan. Yes. So, ayan, ini-inspire ko na lang ang sarili ko na maraming purpose ang aking pag-akyat dito. Una sa lahat, magkakaroon ako ng weight loss kasi mag-exercise ako kagaya ng taong yan. Hindi ko na lang kinunan kasi baka iniisip niya siya binibideo ko. Ayun, exercise, tapos nagpapagod para mamaya oras ng kainan ay tiyak na marami kaming makakain. So yan, medyo nasa mataas-taas na tayo and yan yung view na nakikita niyo na yan. Yan yung view sa medyo top ng ating stairs. By the way mga kapatid, kung gusto nyong pumunta rito, i-google nyo lang ang Stairs of Liege. Yes, lalabas na yan. Ewan ko kung tama ba Liege or Ledge, Lesh or Lig. Ewan ko, basta yun. Tingnan nyo na lang sa kung paano siya proper i-pronounce. Kasi iba't iba yung mga languages dito, kung paano nila i-pronounce. Yeah, minsan. Ayan, at malapit na tayo sa top at ako'y nagulat mga kapatid kung ano ang nakita ko sa pinaka 374, the last step ng hagdan na ito. And look at that mga kapatid, nothing to see. Only yung nasa ibabaw ay just a piece of lot na may mga nakapark na sasakyan and may mga nakatambay din doon. Pero breathtaking din yung view from the top. Tignan nyo nga naman yan mga kapatid. Diba? Ang ganda-ganda ng view. And of course, hindi naman natin ma-judge kung bakit ganon kanon at maraming gustong makakita sa hagdan na ito. Not because of its physical, yung kanyang looks as today na nakita namin, but because of the hidden history of this place. Kung iyong mababasa, matatouch ka talaga kasi
mayroon parang ginampanan na napakahalagang role at napakahalagang pagprotekta ang ginawa ng hagdan na ito. Yes. So, nothing to see on the top, pero iba ang nakikita ko as of now. Napatunayan ko sa buhay na kayang-kaya naman natin. Basta magkaroon lang tayo ng tiyaga, magkaroon lang tayo ng pagtitiis, magkaroon lang tayo ng endurance sa mga pagsubok, sa mga challenges na ating madadaanan sa ating buhay. At yun na nga yung katanungan ko kanina, mga kapatid. Nasolve ko yung problema ko sa pag-akyat, pero paano ko naman gagamitin ang mga muscles ko sa pababa? So, ano ang mas mahirap gawin? Ang umakyat sa hagdan or bumaba sa hagdan? Ayan po ang katanungan sa video na ito. Well, nag-enjoy naman ako kasi hindi lang naman ako ang mag-isa na umakyat dyan. Marami-rami naman kami na umakyat. O, di ba? Halo-halo kasi yung ano rito yung halo-halo yung mga languages. May mga languages na nakasurat dyan. Merong French, meron ding Dutch, English, and so on. But basta ang alam ko, mga kapatid, itong hagdan na ito, during the day na sineselebrate nila yung day of winning nila, napakaganda ang ginagawa nila sa hagdan na ito. Kasi pinipinturahan nila every step of these stairs at naglalagay sila ng bulaklak dyan sa gitna, yan sa metal thing na yan, and nag-aalay sila or nagsisindi sila ng kandila. So, syempre, kung meron kang gustong puntahan, hindi lang sapat na makita mo, dapat alam mo rin. Kaya, let's go! Abangan muli ang aking next journey at pag-crave ng aking mga paa. Paalam!